Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang kalunos-lunos na kalagayan ng ilang pampublikong ospital. Sa kabila ng matinding kakulangan sa ilang ospital, may mga nakatenggang gamit na milyong-milyong piso ang halaga. At sa report ni Jiggy Manikad na kasalukuyang on assignment, ang mga panganib dulot ng mga motorsiklo de peligro. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ang mga issue at kontrobersya dito sa Reporter's Notebook. Kada minuto, 2 buhay ang kinikitil ng mga aksidente sa daan sa buong mundo. Sa Pilipinas, ika-4 ang mga disgrasya sa daan sa mga sanhi ng kamatayan. At kada araw, halos 4 na po sa mga aksidente sa daan, motorsiklo ang dahilan. Minsan nang humarurot ang motor ni Jose Villanueva sa daan. Pero hindi niya akalain noon na makikiangkas si kamatayan. Ayun, nung bumabiyahe kami sa C5, madaling araw nga bandang alas 4, hindi ko in-expected na abutin ako ng truck. Kasi nga, pagtingin ko sa side mirror ko, ng bandang left, madilim kasi. 3 raw sila noong sakay ng motor. Wala ni isa sa kanila ang may suot na helmet. Dahil sa aksidente, biyak ang kanyang bungo, bali ang tadyang at ngayon, hirap na siyang ikilos ang katawan. Ang kinakasamang si Evelyn at 2 taong gulang na anak nitong si Alona May, agad binawian ng buhay. Nakaligtas man, habang buhay daw niyang dadali sa kalooban ang mabigat na pangyayari. Sa nakalipas sa 5 taon, halos dumoble ang bilang ng mga naaksidenteng motorsiklo sa Metro Manila. 2 sa 10 na aksidenteng may kinalaman sa motor. Hindi na umaabot sa ospital ng buhay. Mula sa video ng CCTV ng Metro Manila Development Authority o MMDA, makikita ang kalsadang dahilan ng aksidente ng mga motorsiklo. Ang hindi pagsunod sa traffic light. Yung traffic light is naka-red na dapat hihinto siya, hindi siya mag-go. Kaso tinuloyan pa rin niya. So ayan. Pag-counterflow o pagsalubong sa kabilang lane. Hindi niya napapansin, aside dun sa 2 unang tumawid sa pedestrian lane, isa pang parating na babae. So hindi niya nakita yung babae ang nabangga niya. At paglipat-lipat ng lane. Galing siya ng 3rd lane, gusto rin niyang mag-U-turn, hindi naman nag-take caution, hindi man nang sumilip or tumingin kung tama ba yung gagawin niyang pagpapalit ng linya ng lane sa traffic. So, ayun. Dahil siya nabangga po siya ng taxi. Tinungo ko ang Commonwealth Avenue na ayon sa MMDA, may pinakamataas na bilang ng mga naaksidenteng motorsiklo. Bawat araw, halos 2 aksidente sa motor ang nangyayari dito. Karaniwan ang pinagmumula ng aksidente yung itong Commonwealth Avenue dahil yung mga motorista naiengganyo magpatakbo na mabilis dahil nga naman sa lapad ng kalsada. Pero anumang lapad ng kalsadang ito, tila masikip pa rin para sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Ang problema sa mga nagmumotor, wala talaga silang mga lanes na para sa kanila. So, anong nangyayari, kahit nandun ka sa safely, pag minsan nagigit-git ka pa. Kaya naman pagsingit sa kalsada nagiging tugon ng mga motorsiklo. Pag kumanan ka, tatamaan mo itong mga bus tulad nito, makikita nyo kung gaano kahirap. Ayon kay Dr. Regine Regidor ng UP National Center for Transportation Studies o NCTS, may kaugnayan ng kawalan ng sariling lane
para sa mga motorsiklo sa mga aksidente sa daan. Standard na may sariling lane yung motorcycle at yung mga bisikleta. Sila yung nagsishare kasi parehong tigda dalawang gulong. Hindi sila kasing vulnerable ng katulad sa sitwasyon natin dito na ang mas marami pa rin sa daan ay yung mga mas malalaking sasakyan. Bagamat yung dami ng motorsiklo patuloy na tumataas. No? Setyembre ngayong taon nang ihain sa Senado o Motorcycle Lane Act of 2010. Naglalayong malagyan ng isang hiwalay na lane sa gilid ng mga pangunahing kalsada na para lamang sa mga motorsiklo at bisikleta. Pero hindi pa dinidinig at nananatiling nakabinbin ang panukalang ito. Sa ngayon naman, meron namang batas na nakatuon sa mga motorsiklo. Sa ilalim ng Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act, itinatakdang bawat nakasakay sa motorsiklo ay kinakailangan magsuot ng helmet bilang proteksyon. Pero sa tala ng DOH, 9 sa bawat 10 na aksidente sa motor, walang suot na helmet. Sinubukan din naming maglibot at dito saksi kami sa maraming nakikipagsapalaran sa kabila ng nakambang panganib. Kahit ipinagbabawal ang higit sa 2 taong nakasakay sa motor o overloading, may mga namataan kaming sumusuway pa rin sa itinakda ng batas. Umaabot na ngayon sa halos 4 na milyon ng mga motor sa buong bansa. Masyadong dumami na yung motorsiklo, no? Lalong-lalo na sa Metro Manila. And isa sa mga posibleng problema dyan is we are not ready for this ganito karaming motorsiklo. Madaling maniuhin at mas mura kaysa kotse ang mga bentay kasi ng motorsiklo. Pero kalakip daw nito ang mas iba yung pag-iingat. Sa kasalukuyan, mapaandar lamang ang motorsiklo sa test drive ng Land Transportation Office. Maaari ka nang mabigyan ng lisensya. Wala kasing mandatory na training. Kung titingnan mo yung batas natin, wala namang sinasabi sa batas na kailangan umattend ka ng isang eskwelahan or training program para bago ka magmaneho o bago ka sumakay ng motorsiklo. Ang mga vehicles kasi hindi naman siya usually yung talagang cause ng aksidente. Pag tiningnan natin yung aksidente, marami talaga driver o kaya rider error. Bakit? Dahil siguro kulang sila sa skills, kulang sila sa experience. Kaya kami sa office namin, palagi kami nagsaseminar, nag-outreach program para maturuan, ma-train o ma-educate lahat ng mga motorcycle riders. Metro Manila, iniisip namin makikipag-coordinate kami sa mga LGUs, sa mayors. Kaya panukala ng NCTS magkaroon ng mandatory training na magtuturo sa mga nagmamaneho ng motorsiklo ng mga batas trapiko. Motorsiklo man o anumang uri na sasakyan, disgrasya ay may iwasan. Iba yung pag-iingat at pagsunod sa batas trapiko ang kinakailangan. Dahil ang minsang pakikipagsapalaran, maaring buhay ang maging kabayaran. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. For the very poor, the poorest of the poor, yes. But for those who are not, for those who can afford to pay, dapat naman magbayad sila. Ano yung natatanggap ninyong mga gamit? Kung kailangan nyo na ng gamot, kailangan nyo na ng gamit, may natatanggap ba kayo mula dun sa ospital? Swero. Nagsuswero po siya kung bibili niya. Wala man din eh. Ospital ang lugar kung saan madalas gahibla ang pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat segundo, kritikal sa pagsagip ng nag-aagaw hininga. Lumang problema na kung ituring pero tila na pag-iiwanan pa rin daw ang ating mga pampublikong ospital kung kalidad ng serbisyo ang pag-usapan.
Minsan ang naiulat sa programang Jessica Soho Reports ang nakakaawang kalagayan ng ospital na ito sa Leyte, ang Eastern Visayas Regional Medical Center o EVRMC, minsang tinawag na Mona Lisa Hospital. Anim na taon na ang nakalipas, binalikan namin ang ospital. Malaking pagbabago na rin daw ang naganap sa ospital. Bago na ang kanilang emergency room, mas maayos daw ang ilang pasilidad, ngunit di maitatangging marami pa rin dapat isaayos dito. Really sad to say wala kaming CT scan. Naaawa rin kami sa patients na they have to be transferred to other hospitals just for a simple procedure. Kailangan talaga namin bumili na pa ng maraming beds sa ER na which can function as well as stretchers. Sa hallway ng ospital, tila ganun pa rin ang sitwasyon. Ang ward namin para sa OB ay can accommodate only 45 patients. Pero minsan ang kanilang census ay umaabot ng 90 patients, so double. So kaya umaabot na dito sa hallway. So part doon sa 30 million na sinasabi ko na infrastructure, magdi-develop kami ng mga ward sa taas para ma-decongest naman yung first floor namin. Sa OB ward, 4 hanggang 5 ang naghahati sa isang double bed. At dahil sa bilang ng mga bagong panganak, 2 hanay sa hallway na nga ang nasakop nila. Dito namin nakilala si Aling Wilma, 3 araw na nila sa ospital. Hirap daw siya dahil mula nang ma-admit ang naaksidenteng anak sa hallway na sila nakapwesto. Kasama niya sa hanay ang ilang diabetic patients. Kaya hinaantay ko ngayon ang doktor niya kung anong maganda dyan kasi sabi lalagyan ng stainless. Wala na pala ako bumili. Resiminto yata yan. Bit-bit din nila ang sarili nilang folding bed. Si mahal daw, 600 yung ano, sa kwarto. 600. Hindi namin tayo magbayad yan. Meron naman daw bakanting kwarto, ngunit semi-private ang mga ito, kaya nagtitiis na lamang sila dito. 700 ang bilang ng mga pampublikong ospital sa bansa at marami sa kanila ang may mga semi-private rooms tulad na rin ng EVRMC. Dati kasi 80% ng mga bed capacities ng ating mga ospital ay para sa mga charity patients o service patients. Ngayon, napakalaki na ng bahagi ng mga porsyento ng mga beds ng mga ospital ngayon ay napupunta sa pay patients. Noong 1999, inilunsad ng DOH ang Health Sector Reform Agenda na naglalayong paunlarin ang health services sa bansa. Pinayagan ng mga ospital na pumasok sa mga income-generating projects, kabilang na ang mga pay wards. Ngunit tutol ang ilang health groups dito dahil senyales daw ito ng privatization. Sa huli, tungkulin pa rin ng gobyerno na magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanilang mamamayan. Simula yan sa mga socialized schemes na tinatawag, those who can afford to pay ay magbayad para may maibigay pa doon sa mga less na nakaka-afford na mga patients. Hanggang sa susunod, makita nila, oh, magandang scheme to, makikita tayo rito. Ayon kay Secretary Enrique Ona ng DOH, importante ito upang makalikom ng karagdagang pondo ang ospital na tutusto sa pangangailangan nito. For the very poor, the poorest of the poor, yes. But for those who are not, for those who can afford to pay, dapat naman magbayad sila. Because kung iisipin mo or hihingiin mong lahat galing sa gobyerno, hindi kaya ng government. Sa susunod na taon, 38.6 billion ang pondo ng DOH, maliit kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization. Ang kailangan daw na budget ng Department of Health para lamang sa maintenance ng mga ospital ay 40 billion pesos. Pero halos ito na nga yung mismong budget na naaprubahan o ibinigay na pondo sa Department of Health para sa susunod na taon. Sa Maynila, hindi naman nalalayo ang sitwasyon ng mga pampublikong ospital. Binisita namin ang Quezon City General Hospital. 3 ang palapag ng ospital, natutuklap na ang mga kisame, sira na rin ang sahig at kinakalawang na ang mga kama at sabitan ng dextrose.
Dahil sa kondisyon ng ospital na apektuhan maging ang serbisyong medikal para sa mga pasyente. Dito namin nakilala si Melvis na confine ng anak nitong si Grease matapos mabangga ng sasakyan. Mister, obserbahan mo natin. Obserbahan natin kung nagsusuka yung bata, ibig sabihin may tama yung utak, may dugo. Bagamat pampublikong ospital daw ang QC Gen, nagulat siyang kailangan niyang maglabas ng 20,000 pesos kapalit ng operasyon ng anak. Sabi private daw po yata yung yung mag-opera. Dahil wala nga raw po silang pang gamit sa operasyon na to. Bali, ang sabi sa akin, ang kailangan hawak mo sa bulsa ngayon, 10,000 sa gamit ay sa gamot bago operasyon, tapos yung 20,000 sa gagamitin pang operasyon. May 20,000 ba kayo nung mga panahon na yun? Wala nga ho dahil biglaan hindi naman natin inaasahan na gano'n ang mangyayari. Kasi hindi ka naman pwede mag-opera ng kulang yung panahi o kulang yung gamot. Paglilinaw pa ni Direktor Edgardo Salud, abono pa nga raw ang kanilang mga doktor lalo na pag emergency cases. Kasi pag emergency, ayaw namin kasi ng may mamamatay dahil may kakulangan. Dinalaw din namin si Marivic, may malaking bukol sa kanang gilagid. Cancerous daw ang bukol ayon sa mga doktor. Dahil sa kalagayan, hindi makapagsalita si Marivic at tanging sa tubong ito sa kanyang ilong dumadaloy ang nagsisilbing pagkain niya. Problema ng kanyang pamilya ang pambili ng gamot at gastos pang-ospital ni Marivic. Araw-araw, kulang-kulang 1,000 piso ang halagang kailangan nila para masustentuhan ang mga pangangailangan nila sa ospital. Ngunit kulang ang ospital sa gamit kaya hindi rin sila matustusan. Ano yung natatanggap ninyong mga gamit? Kung kailangan nyo na ng gamot, kailangan nyo na ng gamit, may natatanggap ba kayo mula dun sa ospital? Swero. Nagsuswero po siya kung bibili. Wala man din. Matagal din tiniis ng mga pasyente ang lumang gusaling ito ng QC Gen. Sa susunod na buwan, lilipat na sa bagong tayong gusaling ito. Ngunit bago man ang gusali, pareho pa rin daw ang problema ng ospital. Hindi po porket bagong building, andyan na lahat. Hindi po kaya. At andito naman kami para tumulong. Hindi po kami sumusuko ng pagtulong. Anim na palapag sana ang ginagawang gusaling ito ng Amang Rodriguez. Natenga kasi yung konstruksyon ng ilang palapag dahil sa kawalan ng pondo. 400 pasyente sana ang makikinabang dito pero sa ngayon, nagtitiis at nagsisiksikan na lamang sila sa mga pasilyo ng ospital. Habang 6 raw sa bawat 10 Pilipino ang namamatay na hindi nakakakita ng doktor base sa pag-aaral ng UP National Health Institute. Milyong pisong halaga naman daw ng mga hospital equipment and buildings ang sa kasalukuyan ay nasasayang o hindi napakikinabangan ayon mismo sa Commission on Audit. Ilang minuto lang mula sa Eastern Visayas Regional Medical Center, matatagpuan ng Tacloban City Hospital. Isa sa mga ospital na nabanggit ng COA na may nakatenggang gamit na milyong piso ang halaga. Para sa taong 2008, iniulat nilang nabubulok at sira na ang ilang bahagi ng ospital na maaaring makasama sa mga pasyente at maging sa mga staff ng ospital. Yan o, tingnan mo yung termite. Pag umuulan, di siyempre yung patient, nakakakos yan ng inconvenience sa mga patients doon sa ward, lalo na sa ward kasi tumutulo. Diba? Dahil dito, mula level 2, bumaba sa level 1 ang status ng ospital. Ibig sabihin, wala na silang lisensya upang makapag-surgery at iba pang medical services. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nakatenga sa loob ng operating room ang isang anesthesia machine na nagkakahalaga ng 5.4 million pesos na donasyon ng City Hall. Ni minsan, hindi ito nagamit mula nang ma-deliver noong April 2008.
Mabalik na po ang level namin, na papayag na po ang Department of Health na mag-opera kami, ibig sabihin, ma-upgrade na po kami kasi makakomply na kami sa requirements, saka na po magagamit ang machine. Sa 2009 report naman ng COA para sa Department of Health o DOH, umaabot sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng mga gamit, gusali at pasilidad ang nakatenga o hindi pa tapos hanggang sa kasalukuyan. Maaari na itong makabili ng 24 na anesthesia machines o makapagpatayo ng 2 hospital buildings o kaya naman ay makapagsalba ng buhay ng mga kapuspalad na pasyente. 4 sa mga ospital ang matatagpuan sa NCR, habang ang iba ay sa Luzon, Socsargen at Caraga Region. Binisita namin ang ilan sa mga ospital na nabanggit sa report. Isa ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Sa umano'y may nakatenggang building na nagkakahalaga ng halos 32 milyon. Ayon kay Director Ricardo Lustre, hindi magamit ang gusali dahil kulang na raw ito sa pondo. Kailan ho ba dapat natapos itong OPD building? They should have been finished or natapos dapat yan noong the year 2000. Kaya lang, 10 years ago? Yes, oo. Ano ang nangyari? Medyo kulang kasi ng funding source. Pansamantala nilang ginagamit bilang tanggapan ng unang palapag ng gusali. Bukod dito, hindi pa rin tapos sa kasalukuyan ang main building ng ospital. 6 na palapag sana ang ginagawang gusaling ito ng Amang Rodriguez. Natenga kasi yung konstruksyon ng ilang palapag dahil sa kawalan ng pondo. 400 pasyente sana ang makikinabang dito pero sa ngayon, nagtitiis at nagsisiksikan na lamang sila sa mga pasilyo ng ospital. Ang nagagamit namin sa ngayon, yung basement, ground floor at saka yung second floor. Para po sa? Para sa ating mga pasyente. Ang Research Institute of Tropical Medicine o RITM, tanging ospital na gumagawa ng iba't ibang uri ng bakuna sa bansa, napansin din sa report ng COA. Halos 58 million pesos daw na mga gamit paggawa ng bakuna ang hindi umano napakinabangan. Sa katunayan, 1995 pa nang bilhin ang mga kagamitang ito, ngunit hindi ito nagamit kahit minsan. Ang dating bumili niyan is actually hindi naman Research Institute for Tropical Medicine, kundi yung Biological Production Service na nung year 2000, na-merge with RITM. With the merger, napasama yung unutilized equipment na yan. Dagdag pa ni Villarico, matagal na raw silang nagre-request ng budget para magamit na ang mga equipment, ngunit hindi pa sila nabibigyan sa kasalukuyan. Kahit man gustuhin man namin na magamit kaagad yan, kung wala pa namang pera para sa facility, ay hindi pa naman namin ipuput up yung mga equipment na yan. Samantala sa East Avenue Medical Center, nireport ng COA na hindi umano napakikinabangan ang detoxification unit sa basement ng ospital mula nang ma-renovate ito noong 2008. Hindi kami may pagkukulang. Hindi namin yan ni-request. It was shoved on us by USEC, by the Department of Health. Dagdag pa ni Dr. Abesamis, plano raw itong i-convert na transient home para sa mga batang cancer patients. Gagawin nga natin para sa mga batang may cancer. Diba? Napakalaki. Ang daming pwedeng gawin dito. Ayon kay Secretary Ona ng DOH, ang mga hindi sapat na pagpaplano ng mga proyekto ang tinututukan sa ngayon ng Department of Health. Ibig sabihin, somewhere along the way, merong na bulyaso. So, dumating ang makina, yung pala hindi pa ready yung building. Or ready ang building, nandun ang makina, pero tinitrain na tao magpapatakbo noon, wala pa. Sa kalagayan ng mga pampublikong ospital sa bansa, nakapanghihinayang ang 100 milyong pisong halagang tila na uwi lamang sa wala. Dahil kung kaba ng bayan ang pinagkunan, mga mamamayan din ang dapat makinabang.
Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.